Gustong-gusto mo na ba magtrabaho sa Canada? Kasi ito yung nakakagulat. Bawal ka na raw singilin ng recruitment fee? May bago ring pagbabago na posibleng direkta makakaapekto sa application mo. Ano kaya yon? Tapusin mo to hanggang dulo. Pangarap mo rin ba magtrabaho or manirahan sa Canada? Alam mo ba na last July 2026, may napakalaking pagbabago sa ugnayan ng Pilipinas at Canada na direktang magpapabago at makakatulong na magpapapadali daw sa application process ng mga aspiring OFWs. At ang pinakamaganda rito, bawal ka na raw singilin ng recruitment fee. Official lang tinaas ng Pilipinas at Canada ang kanilang relasyon sa isang strategic partnership. Kasama rito ang pagpirma ng unang Federal Bilateral Labor Cooperation Agreement sa pagitan ng Department of Migrant Workers or DMW at Employment Social Development Canada or Citizenship and Immigration Canada or CIC Canada. Anong ibig sabihin nito? Para sa mga nagbabalak or kasalukuyang nagtatrabaho sa Canada, ito ang mga detalye na report tungkol sa kasunduan para hindi na mabiktima ng illegal recruitment. But before that, mga karika, disclaimer lang po, ang Recruit Page ay hindi po affiliated sa kahit anong agency or organization. Ang lahat ng impormasyong ibabahagi dito ay galing sa mga ulat at pampublikong anunsyo para sa mga educational purposes lamang. Hinihikayat namin ng mga viewers na mag-research din sa sarili nila at i-verify mga detalye bago pa man gumawa ng anumang desisyon. So, bakit nga ba historical ang kasunduan nito? Noon, ang mga labor agreement na Pilipinas ay nakadirekta lang sa mga kanya-kanyang probinsya sa Canada tulad ng Alberta or British Columbia. Ngunit sa kasunduang pinirmahan ni na Pangulong Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sa Vancouver, sinabi sa sakop nito ang buong federal o pambansang antas ng Canada. Ayon sa mga ulat, standardized na raw ang proteksyon kahit saang parte ng Canada mapunta ang isang OFW. So here are the 4 benefits na na-highlight sa mga anunsyo tungkol sa kasunduan. Zero recruitment fees rule. Mas mabilis at legal ang pathways. Pagkilala sa mga credentials sa mga Pinoy. Mas matinding proteksyon sa karapatan. No recruitment fee policy. Ayon sa Joint Declaration of Intent or GDI na nailagdaan, tinakda na hindi na dapat singilin ang mga worker or job seeker ng recruitment fees at iba pang kaugnay na gastusin ng mga employer or agencies. Kung totoo itong maipapatupad, malaking bawas ito sa gastusin ng mga aspiring OFWs. Hindi na kailangan mangutang ng daan-daang libong piso para lang sa placement or recruitment fee na madalas na pinagmumulan ng exploitation. Legal at mas madaling pathways daw. Sa ilalim ng bagong government-to-government framework, sinasabing magiging mas transparent at diretsyo ang job matching. Tinatawag itong mutually beneficial talent pipeline for the future sa official na anunsyo. Naglalayon daw nitong mabawasan mga picking middleman at illegal recruiter na aktibo sa Facebook at email dahil mas madaling ma-verify kung anong job offer ay kinikilala sa ilalim ng federal law ng Canada at DMW. Pagsulong sa foreign credential recognition. Isa sa mga tinatalakay sa kasunduan ang pagtanggal ng mga hadlang sa pagkilala ng lisensya at credentials ng mga Pinoy professional gaya ng mga nurse, engineer at mga tech worker kapag nagtatrabaho na sa Canada. Marami kasing Pinoy ang overqualified sa trabaho nila sa Canada dahil hindi kinikilala ang degree nila roon. Layo na bahaging ito ang kasunduan na mapabilis ang proseso para magamit agad ang natapos na kurso sa Pilipinas kasabay ng tamang pasahod. Malakas ang protection at grievance mechanism. Itinakda rin daw sa kasunduan na dapat magkaroon ng bawat Pilipinong manggagawa ng sapat na kaalaman sa kanilang karapatan kasama ang madaling access sa mga sumbong center or legal remedies kapag magka-problema sa employer. Ayon sa DMW at CIC Canada, magkakatuwang silang babantay sa kapakanan ng mga OFW sa ilalim ng bago federal framework na ito. Ngayon, dito papasok ang malagang paalala. Based sa naging karanasan sa mga naunang bilateral agreement ng Pilipinas, kasama ng mga sinaunang kasunduan sa Japan at South Korea, karaniwang may agwat ang ilang buwan hanggang mahigit 1 taon bago talaga maramdaman ang ground level ang epekto ng isang bagong signed agreement. Ibig sabihin, ang pagperma ng GDI ay simula pa lang, hindi ito garantiya na bukas makalawa ay biglang mawawala ang mga scam recruiter or bibilis agad ang mga proseso ng visa. Ang totoong hudyat na live na ang mga benepisyong ito ay kapag lumabas na ang Implementing Rules and Regulations or IRR o mga specific na guidelines mula sa DMW at POA na magsasabi kung paano ito ipapatupad na actual na application process. Kaya habang hinihintay iyon, huwag pang ituring na official pass ang mga balitang ito para bumili agad ng training or magbayad ng malaking halaga sa mga nag-aalok ng guaranteed Canada job na nakalink sa kasunduang ito. And don't forget, palagi talagang i-verify ang bawat ahensya sa official na listahan ng DMW at maghintay ng malinaw na process bago maglabas ng kahit isang piso. So that's it. Isa ito sa malaking hakbang para sa mga bagong bayani sa Federal Bilateral Labor Agreement na ito. Hindi lang naging abot kaya ang pangarap ng mga Canada, sinasabi rin na magiging mas ligtas at patas daw yung buong proseso. Kaya kung may nag-aalok sa iyo ng trabaho sa Canada at hihingan ka ng malaking recruitment fee, mag-ingat, labag iyon sa kasunduan ng dalawang bansa. Gaya lagi na paalala, maging mapanuri, dumaan sa legal na proseso at subaybayan ng mga official na update mula sa DMW. And don't forget to like, share, and subscribe for more informational tips and job opportunities, guys.